Hello po, good day, magandang araw sa lahat. Welcome po sa ating episode ngayong araw. I'm Lyndon Katulong. Once again, hi, hello sa ating mga kababayan na taga-subaybay sa ating episode, sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Mga kaibigan, kababayan natin dyan sa Guam, sa Singapore, sa Thailand, Canada, Italy, Hong Kong, sa Japan, and United States of America. Hello po sa inyong lahat dyan. Hi. Salamat po. Thank you so much sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakasubaybay sa ating channel at mga baguhan kayong nanood sa atin mga kababayan, maaari po bang i-subscribe na lang ninyo ang aking channel? Ano po? Broadcasters Viewpoint. Yan. Salamat po in advance. Alright? Okay, mga kababayan, last time I said na isi-series ko po yung pinag-uusapan natin mga kababayan na Commission on Audit report mga kababayan na nagsasabi na walang binago mga kababayan sila based on international standard on auditing na nasama na lahat mga kababayan. Walang binago sila doon sa mga reports. Lalong-lalo na mga kababayan itong nanggagaling dito sa itong Independent Auditors Report mga kababayan. And sabi ko po sa next episode and today, itong episode na ito mga kababayan, ang ibig ko pong sabihin na isi-series natin. And so, ito po ang ating pag-usapan. Ipapakita ko rin dyan sa screen mga kababayan. Sundan ninyo ako ha. Sundan ninyo ako mga kababayan sa itong Independent Auditors Report para po malaman talaga natin. Ano po? Tayong lahat. Tapos i-share ninyo ito. Kaya nga po sinabi ko, i-share ninyo ang ating video, ang episode natin mga kababayan. I-share ninyo para malaman ng lahat ng Pilipino. Ano po? Lalong-lalo na yung mga OFWs natin. Ilang milyon ang mga OFWs natin na nandirito sa abroad. Ibig ko pong sabihin, kung ilang milyon kayo dyan, i-times 2 na lang ninyo yung parents ninyo. Ano po? Ilang milyon din ang makakaalam po sa ganito pala. Dahil po, hanggang sa ngayon, ito po ang isa sa mga issues kung bakit po ang ating Vice Presidente Inday Sara inimpeach mga kababayan diyan sa House of Representatives because po isa na dito ito mga kababayan yung paggasta po daw sa kanyang confidential at intelligence fund mga kababayan. Ito yung isa. Okay? Na may mga akusasyon mga kababayan, yung mga sinabing may ginasta nga daw yung 625 million pesos. Di po ba yun? Kaya nga, investigasyon mga kababayan ang ginawa nila. Ano po? Yung mga bintang na mga ganon. Ngayon, ang COA, siyempre napasama doon sa investigasyon nila. Di ba? Nakita naman natin yun mga kababayan. Last year, napasama mga kababayan ang Commission on Audit na tinanong doon sa mga process ng auditing nila at kung ano-ano mga kababayan. Yung mga nag-gather nila na mga dokumento, yun ang sinama nila doon sa kanilang articles of impeachment mga kababayan. Sigurado yun eh. Napasama yun doon. Kasi sinama dito mga kababayan ang issue on corruption. Okay? Now, ito rin na dokumento mga kababayan ay ang nakikita na ninyo ngayon. Okay? Diyan sa screen, mga kaibigan. Ito ang sabi ko na series mga kababayan na ating talakayin at ipapakita ko sa inyo. Yung first episode natin, yung sa kuha na unmodified opinion yon. Ito dito, na dito nag-umpisa mga kababayan, ang unmodified opinion.
dito sa Independent Auditors Report. Iyan, yung nakita ninyo mga kababayan sa screen. Sundan ninyo ako mga kaibigan at babasahin ko ito. Okay? Hindi ko nabasahin itong caption dito sa ibabaw. Makita naman ninyo yan. Ang title na lang, Independent Auditors Report. Naka-address po dito siyempre sa The Honorable Vice President, Republic of the Philippines, 11th floor, Robinson Cybergate Plaza, Idsa Corner, Pioneer Street, Mandaluyong City. Opinion. Ito. We have audited the accompanying financial statement of the Office of the Vice President, OVP, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of financial performance, the statement of cash flows, the statement of changes in net income, in net assets, equity/equity, the statement of comparison of budget in actual amount for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies. Sabi dito mga kababayan, nitong Independent Auditors Report, sundan ninyo ako, makikita naman ninyo yan. In our opinion, the accompanying financial statement present fairly. Okay? Presents fairly in all material aspect the financial position of the OVP as of December 31, 2024 and its financial performance, cash flows, changes in the net assets, equity, and comparison of budget in actual amounts for the year then ended. And notes to financial statements including a summary of significant accounting policies in accordance with international public sector accounting standard, mga kababayan. Basis for opinion. Anong binasihan po nila sa kanilang opinion? We conducted our audit in accordance with international standard of supreme audit institutions, yung ISSAIs. Our responsibilities under these standards are described in the auditor's report, auditor's responsibilities for the audit of the financial statement section of our report. We are independent of the agency in accordance with the revised code of conduct and ethical standards for commission on audit officials and employees code of ethics, together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statement in the Philippines, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained, ulitin ko po, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Yung naniwala sila na ang ebidensya na nakuha nila mga kababayan, sufficiente po. Ibig sabihin, tamang-tama. And appropriate nga to provide a basis for our opinion ang sabi nila. So, ibig sabihin, nasuportahan lahat mga kababayan ng mga ebidensya lahat na nag-gather na ipon po nila para magkaroon ng yung kanilang opinion nga. Alright. Ito. Sunod. Responsibilities of management for the financial statement. Sundan ninyo ako Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IPSAS
And for such international control o internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error. O, ayun na. Okay? Free from material misstatements, whether due to fraud or error. Ibig sabihin, walang pagbasihan sila na kamalian o yung ang dahilan ay sadyang linlangin, mga kababayan, ang gobyerno, yung fraud. Wala silang nakikita dito, mga kababayan, na merong misstatement na linagay. Ngayon, sabi dito, in preparing the financial statement, management is responsible for assessing the agency's ability to continue as going concern, disclosing applicable matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the agency or to cease operation or has no realistic alternative but to do so. Sabi nila, ito pa, anong responsibilities ng auditor, mga kababayan, sa financial statement? Sinabi din nila dito, our objective are to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Responsible assurance is a high level of assurance but is not guaranteed that an audit conducted in accordance with ISSAIs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatement can arise from fraud, ayun, or by error and are considered material if individually or in the aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decision of users taken on the basis of these financial statements. Yun ang sabi nila. Now, as part of an audit in accordance with ISSAIs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also, number one, gabulit-bulit na sila identify and assess the rest of material statement of the financial statement, whether due to fraud or error, design and perform audit procedure responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error. As fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, and or the override of internal control. Yung sa first bullet. Ito talaga pagka may fraud, mga kababayan, nandiyan na yan lahat. Collusion of the parties, yung party involved, may forgery, yung kinakapi, mga kababayan, ang signature, may intentional omission, yung sadyang tinatanggal lang talaga doon, mga kababayan, ang entry sa record, misrepresentation, yun na nga, ipapalabas na ito ang ganito, ganyan, or the override nga of internal control. Ayan. Next bullet.
obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the agency's internal control. Yan. Number 3 bullet. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates in related disclosures made by the management. In number 4 bullets, conclude on the appropriations of management, use of the going concern basis of our accounting, and based on the audit evidence obtained, whether material uncertainty exists related to events or conclusions that may cast significant doubt. Ito, next na naman. Malapit na matapos, mga kababayan. Significant doubt to agency o agency's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report. Tingnan ninyo, ha? Tingnan ninyo. Ang sabi nila dito, if we conclude that a material uncertainty exists, meaning may nakita talaga, mga kababayang, sabihin na lang nating miracle, milagro. Ika nga may kalukuhan, sabihin na lang natin ganon. We are required to draw attention. So, required sila na ipapaalam nila yung concern office or agency in our auditor's report to related disclosure in the financial statements, or if such disclosure are inadequate, meaning kulang po, to modify our opinion. Our conclusion are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the agency to cease to continue as a going concern. Ito, pang last bullet, mga kababayan. Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial strategies, including the disclosure and whether the financial statement represents the underlying transaction and events in a manner that achieves fair representation. Sa last, mga kababayan, na sinabi nila dito, we communicate with management regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit observations, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. Yan. May perma si Melinda Istorio, Supervising Auditor, dated May 16, 2025 sa Commission on Audit. Alright, so, kung nasundan ninyo ako, mga kababayan, itong Independent Auditor's Report, mga kaibigan, wala talaga ditong sinabi na may mga nakita sila. Lahat sinabi na doon by through fraud or error. May enumeration pa doon kung paano mangyari, mga kaibigan, yung fraud at saka yung sa error. Wala silang nakita. That is why, on the basis dito, mga kababayan, nitong Independent Auditor's Report, mga kaibigan, yung Commission on Audit mismo, sa report na nila, mga kababayan, sinabi nila, we believe that our audit provides a reasonable basis for our unmodified opinion. And so, ano pa ngayon? Nakikita na natin, mga kababayan, ngayon, with this report, mga kaibigan, na lahat ng pinupukol na akusasyon doon, mga kaibigan, sa ating Vice Presidente, lahat ito, mga kababayan, walang katotohanan. Kung walang katotohanan, because pagka dito may kasalanan ka dito,
ang dating dito prosecution, mga kaibigan dyan. Hindi impeachment, o sabihin na natin, impeachment and prosecution dito, mga kababayan, sa ombudsman. That is why, even sa tingin ko po kung ang ating Vice Presidente, mga kababayan, ay sampahan nila ng kaso dyan sa ombudsman. Sa tingin ko po, itong audit report, mga kababayan, ng Commission on Audit na dated June 19, 2025, bago lang talaga, mga kababayan, ay mag-stand ito in court. Be it dyan sa ombudsman or dito sa regular court, mga kababayan, mag-stand ito. Walang nakikita dito, mga kababayan . Okay? Wala silang nakikita. Kaya nga, ngayon, mga kababayan, kung inyong nasundan itong mga issues dito sa ating paligid, sa palibot natin, mga kababayan, anong reaksyon ng ating Vice Presidente, mga kaibigan? Just very recently, may sinabi ang ating Vice Presidente. Parang, she can head on sa mga ebidensya na gagamitin nila, lalong-lalo na itong charges, mga kaibigan, na corruption sa kaniyang tanggapan. She can head on evidence to evidence, mga kababayan. Ano po? Kasi alam niya walang kamalian, mga kaibigan. In fact, may lumabas pa ngayon, kung masundan ninyo yan. Itong sa susunod natin na mga episode, mga kababayan, pag-usapan din natin yan. Talakayin natin dito yan, mga kaibigan. Yung sinabi ng ating Vice Presidente, mga kababayan, na meron siyang mga ebidensya po. Meron siyang mga ebidensya na magpapatunay, mga kababayan, na yung lahat ng mga sinasabi, akusasyon sa kanya, mga kababayan, may nakuha siyang mga magamit niyang ebidensya. It may be a document or maybe a tao, a person, na kanyang i-head on, mga kababayan, dyan sa mga ebidensya na gagamitin laban daw sa kanya. Yan. Sa susunod natin, mga kababayan, sa susunod natin na episode, pag-usapan natin yan, mga kababayan. So, hang on lang dito sa ating episode, mga kababayan, sa ating channel. May mga updates sa mga pangyayari po dito sa ating paligid. Lalong-lalo na itong binabantayan natin, mga kababayan, na impeachment, at itong babantayan natin, mga kababayan, itong pagpasok ng bagong ombudsman. Ano po? Dito sa ating bansa. Titingnan natin, mga kababayan, kung ano ang takbo. Kung ano po ang mga pangyayari dyan sa ombudsman. Kasi po, sa mga previous video natin sa ating episode, napag-usapan natin dito, mga kababayan, na baka nga, ang ombudsman, mga kababayan, gagamitin na naman ito para i-destroy, kakasuhan ang ating Vice Presidente. Because palapit ng palapit dyan Lahat ng ito, mga kababayan, interrelated. Lahat ito interrelated. Itong impeachment, pagpasok ng bagong ombudsman, kontrobersyal, mga kababayan, na posisyon. Halimbawa na, kung ang mailagay, may loklok dyan, mga kaibigan, si Remulla. Yung DOJ secretary natin. Kasi, may mga kasos yan nandyan, mga kaibigan. Be it dyan sa regular na korte o dyan sa ombudsman. Pagka may kaso ka, paano ka
maging ombudsman. May kaso ka nga eh. Ano po? And second, itong mga posisyon na ito, mga kababayan, dadaan yan sa Commission on Appointment dyan sa Congress. Pero hindi natin alam kasi alam niyo ang Congress, mga kababayan. Kaya nga itong lahat interrelated, mga kababayan. I-appoint ka ng presidente na nangangailangan ng confirmation sa Congress. Ano po? Pagdating doon sa Congress, mga kababayan, kasama din nila mga kaibigan, ano po, kaalyado. Sorry, hindi ko pinangunahan. Pero nakikita na natin, mga kababayan, ang takbo ng ang senaryo kasi ngayon eh. 'Di ba? Paikot-ikot 'yan, paikot-ikot lamang diyan sa loob. For your comments, just write down below at huwag kalimutan i-share, like and mag-subscribe din sa aking channel, mga kababayan. Ano po? And don't forget to click the notification button para lagi po tayong updated.